Magandang araw sa inyong lahat. Maligayang pagdating sa aking kwento ngayon. Abangan ang mga kakaibang pangyayari na magpapakilabot sa inyo. Magandang araw sa iyo, Sir Seth. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Celia. Bali ang kwento kong ito ay karanasan nila mama. Sobrang bata pa ako noon. Masasabi mong talagang bata dahil sa wala akong kaalam-alam at hindi ko naiintindihan ang pangyayari. Naibahagi ito ni mama sa akin siguro 2 o 3 taon na ang nakalipas mula nang umuwi kami sa probinsya at bumisita. Maraming litrato ako nung kabataan sa may baol at larawan ng iba pa naming kaanak na yumaw na. Hanggang sa madako kami sa parte ng litrato kung saan andon si Lola Carol, lola ko sa tuhod. Medyo kupas na po yung litratong ito. Buhat-buhat ako ni Lola Carol at napapansin ko na merong nakataling puting tela naman sa tiyan ko. Sabi ni mama, 3 taong gulang daw ako noon. Buwaba talaga ang lola ko galing sa tinitirahan niya sa may bundok at nagdamit ng maayos para lamang makabisita sa akin noon. Ito ang nag-iisang litrato ng lola ni mama at mabilis lamang daw nilang pinayagang magbuhat si lola sa akin noon. Makalipas ang 3 taon noon, 6 na taong gulang ako nang namatay si lola. Sa anong sakit? Mamaya at malalaman niyo rin. Pero ang kakaiba lamang noon ay sa ibang sementeryo po siya inilibing noon. Walang pare o kung sino man sa lugar namin na may koneksyon sa simbahan ang gusto siyang bindisyonan. Hindi ko pa alam noon ang malalim na dahilan gawa ng bata pa ako. Bakit nga ba, diba? Ito ang kwento ni mama. 4 na magkakapatid sila mama. Bali, ito ang pagkakasunod-sunod mula sa pinakamatanda. Si Tio Samson, si Tia Evelyn, si mama, at ang pinakabunso nilang si Tito Ping. Tahimik silang nabubuhay sa may taas na parte ng bundok noon. Sa tansya ni mama ay lagpas 10 siya nang mangyari ito kasi nga nagkakaroon na siya ng buwanang dalaw noon. Nagkasakit noon ang lola sa tuhod ni mama na si Lola Consolacion. Bale, nanay po ito ni Lola Carol. At si Lola Carol naman ay nanay ni Lola Iba, na siya namang nanay ni mama. Sana po ay nagets nyo. Sa bundok na rin noon, naninirahan si Lola Carol pero malayo-layo kila mama noon. Noong mga panahong nagkakasakit itong si Lola Consolacion, madalas napupunta si Lola Iba para magbantay o tumulong sa pag-aasikaso sa may sakit na matanda. Ang napapansin lamang umano nila mama noon ay tanging si Lola Iba lamang ang pumupunta doon kahit na kalahating oras lamang naman ang lalakarin. Paikot sa kabilang parte ng tirahan nila. Ni minsan, hindi sumasama ang tatay nila mama na si Lolo Martin. At ni minsan, ay ni isa sa kanilang magkakapatid ay hindi din pinapasama. Kapag ganon, maaga pa lamang umaalis na si Lola Iba at bago pa man sumapit ang 3:00 ay nakauwi na ito. Tuwing araw ng Martes at Biyernes ay hindi pinapayagan ni Lolo Martin si Lola Iba na humayo doon banda. Nakita naman na nila itong si Lola Consolacion kaya naman nagtaka na lamang sila kung bakit hindi sila pwedeng bumisita sa matanda noon. Isang partikular na araw, Martes, naabutan nila mama si Lolo Martin at Lola Iba na nag-aaway noon. At ang dahilan, pumuslit si Lola Iba nung araw din na yon, papunta kila Lola Consolacion. Galit na galit si Lolo Martin noon. Lalo na at nalaman niya kung ano ang dahilan. 5:00, bumaba na si Lolo Martin para pumunta sa taniman noon. Sina mama naman at ang ate niyang si Evelyn ay dumako na rin sa gulayan nila para maagang magdilig bago mag-araw. Habang nag-aayos sa ng bahay si Lola Iba ay meron siyang narinig na tawag mula sa labas ng bakuran ng bahay nila. Iba, Iba. Sumilip umano si Lola Iba doon at nakakita siya ng figura ng isang babaeng may daladalang ilawan. Bumaba siya sa bahay tapos ay nilapitan itong babaeng ito. Ganon na lamang ang gulat ni Lola Iba
nang makita ang kanyang nanay na si Lola Carol na nakatayo sa dilim. At ang hawak nito ay hindi ilawan, kundi isang maliit na bayawak na nagliliwanag umano ang mga mata. Hindi na nagulat si Lola Iba sa nakita sa kanyang sariling ina at hindi na rin siya natatakot doon. Sinabihan nito si Lola Iba na bilang na lamang umano ang oras ni Lola Konsolasyon at kung maaari ay pumunta na ito doon. Na siyang dali-dali namang pumanik saglit si Lola Iba sa bahay nila para gisingin ang bunsong kapatid ni Mama na si Ping. Nabantayan muna ang bahay at sasaglit lamang siya sa matanda. Nakita pa ni Tio Ping na mag-isa si Lola Iba noon na humayo na nagmamadali. Maya-maya pa, dumating ang kanyang kuya Samson naman na maagang nangahoy din malapit dun sa gulayan at nang sabihin ni Ping na umalis nga ang nanay nila. Ang kuya Samson niya na noong mga panahon na yun ay may alam din kahit papano. Kaya napatakbong sinundo ang tatay Martin nila sa baba para sabihin ang nangyari noon. Na siyang dali-dali namang sinundo ng mag-ama itong si Lola Iba. Mabuti at naabutan pa nila itong naglalakad na ilang minuto na lamang papunta sa bahay ng Lola Konsolasyon nila. At yun nga, pinauwi ito at nung pauwi na sila Mama at Tia Evelyn, ay naabutan nilang nagsisermon si Lolo Martin. Wala naman sana umanong problema ang pagpunta ni Lola Iba doon kay Lola Konsolasyon. Hindi si Lola Konsolasyon ang problema at iniiwasan, kundi si Lola Carol, lalo na ang mga imbita nito. Si Lola Carol ay bantog na mangkukulam o mangbabarang noon. Hindi siya yung tipong haka-haka lang. Hindi kuro-kuro kundi talagang napatotohanan na. Ultimo si Lola Iba ay hindi maitanggi ang meron sa nanay niya. Bata pa si Lola Iba nang maghiwalay si Lola Carol at ang tatay nila noon. Kinuha lahat ng tatay nila silang magkakapatid at inilayo dito sa matandang ito. Normal naman daw talaga sila noong simula. Etong si Lola Carol ay talagang lagdalag lang at kung saan-saan napapapadpad noon. Minsan dahil sa mga amiga niya, minsan daw mga serbisyo sa simbahan at kung minsan naghahanap ng pagkakakitaan. Hanggang sa nagpaalam ito na mag-e-excursion at pagkabalik ay bigla na lamang nag-iba. May mga daladalang mga maliliit na mga dahon o pahina noon. May mga tela pang dala na kung ano. Tapos lahat ng yon, tagong-tago niya at hindi pinahahawakan sa ni isa sa kanila sa pamilya niya. Gusto din itong palaging mapag-isa at gusto niya ay walang kaliwa-liwanag ang paligid. Hanggang sa minsanan ay hindi na ito umuwi at paminsan-minsan mo na lamang din makikita sa bahay nila. Ang akala nga ng lolo ko sa tuhod ay may kalaguyo ito. Pero nakita na lamang daw nila ito sa liblib ng kakahuyan at doon nalalagi sa isang binutas na lupa na merong bubong sa taas. Para umanong kuweba-kuweba at doon niya itinago ang mga daladala niyang pahina at mga tela noon. Sinubukan nila itong ipagamot sa espesyalista, sa albularyo, at maski sa mga nakakakilala sa kanya sa pagsiserbisyo sa simbahan pero walang nangyari. Iisa lamang ang sinasabi ng mga piling magagaling sa panggagamot na tumitingin sa kanya noon. Akap-akap na umano ng kadiliman ang kaluluwa ni Lola Carol. Maaring may pagkakataong nasa katinuan siya pero hindi na nag-iisa ang kaluluwa niya sa sarili niyang katawan. 3 ata sa manggagamot umano ang nagsabi nito. At malamang sa malamang, yung excursion na pinanggalingan ni Lola ay hindi isang normal na excursion lang. Sa pilitan man o hindi, posibleng ang sinamahan niya o nila ay grupo ng mga kulto na bihasa sa larangan ng pangkukulam noon. Ang malala, yung mga espesyalista, manggagamot at mga alagad ng simbahan na gustong tumulong kay Lola noon. Binabalikan ng mga ito, nagkakasakit, naaaksidente, hindi pinatatahimik hanggat hindi lumalayo sa lola ko sa tuhod. Isang araw, nasa katinuan umano si Lola Carol noon. Sinabi niya dito kay Lolo na wala siyang dapat alalahanin dahil mula sa lolo ko sa tuhod, sa mga anak nila, hanggang sa susunod na henerasyon ay
hindi umano tatalab ang mga kaalaman niya. Yun ay ayon sa nabagkasunduan nila. Pinalong naman ipo lang lolo ko sa tuwod kung ano ang ibig sabihin niya at bakit pinili niya yung ganoong landas. Ayaw na itong magsaripa, Sir Sep. Wala siyang inarmin. At kapag may gustong lumabas sa bibig niya noon ay hindi niya masabi. Nagpatuloy yung ganito. Naging madilim umano ayon kay Lola Iba ang tahanan nila. Ultimong umaga-umaga at pirik na pirik ng araw sa labas. Kapag pumapasok sila sa bahay ay daig pa ang gabi sa bilim. Bukod pa dito, napaaraming mga kung ano-anong hayop ang pumapasok sa bakuran nila. Isang beses noon, takang-taka sila kung sino ang kinakausap ni Lola Carol sa may silong ng bahay. Maya-maya pa, lumabas na lamang ang 2 itim na ibon na kung tawagin sa amin ay Morogwan. Sa mga hindi nakakaalam, yung Morogwan ay para po itong kuwago o di kaya owl. Pero malha-malha sila gawalal, itim na itim ang mga kulay na mga ito. Tapos lapit hapon pa lamang, as in laglalakad lang umalito na parang mawamanok noon. Pinipigan lamang umano ng mga hayop na ito si Lola Iba. Dumiretso sa kaawian bago lumipad. O minsan naman, magpapaka na lamang sila na napakalayo ng dagat. Pero may makikita silang mga isda na kung tawagin naman sa amin ay bukaw. Yung mga isdang malalaking mata. Ganon. Magwawala ang mga ito sa lupa. Alam niya yung isda kapag imalis siya sa tubig. Ganon na ganin yung mga ganawan nila noon. Patalon-talon lamang ito. Iikot sa bakod nila. At maya-maya pa ay pupunta na ng kakahuyan. At mawawala na lamang din na parang hula. Pero ang mabilis na makita uri ng hayop doon. At ang kinahala ni Lola Iba ay siyang pinakaalada ni Lola Carol ay ang bayawak na nagniminming ang mga mata. Dumadaping ito sa pling wala ang tapay ni na Lola Iba noon. Hanggang sa isang araw, umiiyak ang bunsong kapatid ni Lola Iba. Tumatakbo ito papunta sa pinagtatrabahuhan ng tapay nila. Paano ba naman? Pumasok daw siya sa bahay nila at naabutan itong Lalay Carol niya na nakapatong sa mga hita nito ang bayaw rayon. Hinihimas-himas umula ito ni Lola Carol. Tapos walang ano-ano, ay bigla na lamang tumipig sa kanya ang bayawak. Maliban sa kanila namnamin niya, walang kung sinong tao ang nandun pero doon na lamang ang hilakbot niya. Nang marinig ang boses na isang lalaki na para ba galing ito sa sulok ng madilim na parte ng bahay nila. At ang sabi nito, siya daw ang susunod sa yapak ni Lola Carol. Ganun na lamang daw ang pagkagulat maging ni Lola Carol sa narinig noon. Buhat-buhat ang bayawak ay sinabi nito sa anak na huwag pakinggan ang narinig noon. Sabay lakad gitong nanay niya papasok ng kakahuyan. Ihahatid lamang niyo mano ang bikbik ng alaga. Sa ganit nitong tapay nila, bumpik pa daw nitong abupin ng itak si Lola Carol kung hindi lamang napigilan ng binatang paranay na anak. Silabyan ni pa si Lola Carol na hindi na siya ang asawang nakilala at bali-baling na sa balutan para dalhin si Lola Iba sa mga kamag-anakan nito. Hindi naman ding pumalag o pumigil si Lola Carol noon. Pero may mapagkakataon na bigla na lamang binikaw susulpot at magpapakita sa mga anak niya kabilang na si Lola Iba. Minsan namimigay ng pera o gulay. Pero kabilin-bilinan lang tatay nila Lola Iba na huwag kunin ang kahit na anong ganing dito. Dahil lahat ng meron noon si Lola Carol ay pag-aariingon ng demonyo. Tela hindi na bago kina Lola Iba ang magpakita itong nanay niya sa kanya. At sa awa naman ng Panginoon ay hindi sila nito ginawa ng masama noon. Ilalan talaga kapag may mga binabarang kinukulam, napapalipad hangil. Halos karamihan ng mga manggagamot. Ipinuturo itong matanda, lasala rin at may kadagawan. Siya palagi ang lumalabas sa may tawas. Wala din namang magawa ang mga manggagamot noon. Meron umanong mga tunuyang namamatay
Partikular na ang mga nababaraw. Sa kulam ay may mga nakakalipes naman. Swerte na lamang ang nagiging maayos matapos ang kulam pero adalasan daw. Nalulumpo, nababakli ang buto, nakokoma. At meron pa nga daw emiksi ang bila at kung ano-ano pa. Minsan, nakakompronta pa ng palanay na kapatid ni Lola Iba. Mga panahon na yon may palanay na anak na ipang kuya ni Lola Iba. Labaki pa namang daw ito si Lola Carol sa karawan niya. At pari nga rin sa hindi nila tinatanggap ako kahit na anong dalhin nito ay basta lamang nagpakita at kumain noon. Pero noong kinahaponan, bigla na lamang nagtasakit ang bata. Iyak na iyak. Naningimig at tumipirit ang mga mata noon. Sa pagkakalang si Lola Carol ang may gaway, sinugod mismo ito ng kuya ni Lola Iba. Doon daw, umiyak talaga si Lola Carol at muling pinaalala sa anak na hindi papanab ang kulam niya sa sarili nitong pamilya. Mula sa asawa niya, sa anak, sa apo, hanggang sa susunod pala na henerasyon. Pinayadamidang si Lola Carol mismo ang tumingin sa bata noon. At pagkatapos ay laging maaris naman ikaw. Nalaman nila na nababi lamang ang bata noon. Hindi ko nang alam kung laman lupa o aswang kasi hindi na bin maamalan ni mama nung ikinuwento na ito. Naibahagi ni Lola Carol dito sa kuya ni Lola Iba. Nagustuhin niya man, hindi siya pwedeng huminto sa ginagawa. Dahil kapag ginawa niya yon ay mamamatay siyang maaga at alseryo niyang kaluluwa ang makukuha. Lutapakot umano siya sa kakahipatman niya kapag namatay siya. At ang tarnin paraan lamang para maligtas ang kanyang kaluluwa at mabigyan ng pag-asang pagsisiyan ang kanyang ginagawa ay merong sumalo sa kanyang kaalaman at kasunduan. Nabsisisi siya, pero hindi siya pwedeng tumigil. Ika niya. Isa din may kasamala alaala ni Lola Carol na mapino siya. Dahil kapag sinusumpong talaga o manong, gutom na gutom siya sa pagganap ng rason para mangkulam o mambarang noon. At dahil ng ibon na sa kwento mo, nagpapabayad din po siya. Pera, produkto, ari-ariyahin. Kinatanggap niya. Dahil nga sa wala na siyang kasama at walang naghahanap ng pera kundi siya lamang. Wala nang ibang isiniwalat pa si Lola Carol sa dinar pala. Nabagman ng palanay na anak pero napapakot din siya para sa sarili at pamilya na siyang dahilan kung bakit nagpakanayulayo ito. Kasama ng asawa pa na. Demen bin ang bunsong kapatid ni Lola Iba na siya taradun naging bangungot sa kanya nung malamang posible siya ang mabmana sa kinahinak naman ina. Hanggang sa magkaroon nawa sila ng kanya-kanyang pamilya noon. At ikong si Lolo Marpin na padadoon din ay di iba sa kanya ang pagiging bantog ng Lola Carol. Pero ay papano, danaig naman ang pagmamahal kay Lola Iba at kampante naman siya na hindi maano ang mga anak nila. Hinyalan talaga ay hanggang posible. Maiwasan pa rin itong si Lola Carol gawa nga na pwede nitong ipamana kay Lola Iba o kinamama ang kaalaman niya. Noong araw na binisipa si Lola Iba ni Lola Carol at nadalit si Lolo Marpin. Tumama po si Lola Carol, Sir Seth. Dahil sumunod na araw, ilang oras matapos pumunta ni Lola Carol doon sa bahay ni Lola Iba. Pumanaw si Lola Consolacion. Hindi alam ni Lola Iba kung sisisiling niya ba si Lolo Marpin o hindi dahil hindi pa nakapunta oras bago pumanaw si Lola. Naudasikaso ang mga napirang kamag-anak noon. Wala lamang nangyaring kakaiba bukod sa noong araw ng libing nawala si Lola Carol sa oras ng misa. Naubasbas o bendisyon sa yumao. Nagpakita na lamang ito ulit ng pinatakpan na ng lupa ang libingan ni Lola Consolacion doon. Yung mga panahon din pala na ito, Sir said, pumanaw na rin ang lolo ko sa tuhod na tuluyan nang nahiwalay kina Lola Iba dahil nagkaroon ulit ito ng bagong pamilya. Pero wala naman daw bitterness o sama ng loob yun. Lading pastor pala itong lolo ko sa tuhod doon sa huling sandali ng buhay niya. Noong pinanganak ang kuya ko na si Agustin, aktibo pa rin sa pangungulam at pambababi si Lola. Nung malapit na nga daw ipanganak ni mama si kuya, ay walang gabing hindi dumadapo ang kwago sa may parping bintana ng bahay.
at tagihay ito. Noong araw na nawanak si Mama, ibinyahe pa nila Papa ito at buon po siya ipinanganak sa bahay ng isang pastor na nakatira lamang sa may tapat ng simbahan. Paano ba naman, sir? Habang nananakit ang bewang at tiyan ni Mama ay nakakakita daw siya ng mga matang nakasilip sa may pader noon. Tapos pulungan na siya lamang ang nakakarinig. Pero ayon naman kay Papa, yung kwago naman daw ang naririnig niya na paikot-ikot noon. Matapos manganak ni Mama, ora mismo, pinaalbularyo ito kagad. Wala pang sinasabi o kinikwento si na Mama sa nakikita ay sinabi lamang ng manggagamot na gusto lamang daw siyang kamustahin ni Lola Carol. Wala daw itong masamang hangarin noon. Si Kuya Agustin, yun talaga Sir Seth yung nakatikim ng protekta ni Lola Carol. Kasi siguro yung angkan na lamang ni Mama yung natitirang kadugo niya noon. Kumbaga, siya yung pinakamalapit kahit nasa baba na ng bundok. Di ba nga yung ibang mga kapatid ni Lola Iba noon, nagpakalayo-layo na. Si Kuya Agustin, palagi yang nabubuli Sir Seth. Apo sa tuhod ng mangkukulam, mga ganon. Pero nung huli ay iniiwasan na rin siya kasi laging nagkakasakit o napapasama ang mga nangaaway sa kanya noon. Yung mga tipikal na sakit na nagagawa ng kulam o bati. Merong nagkakabulutong, nagkakasukat-sukat ang katawan sa hindi malamang dahilan. Nilalagnat. Nagagamot naman at natatawas. Ang akala nga ni Mama noon na namana ni Kuya Agustin yung ganitong abilidad kay Lola Carol na kinatatakot nila. Pero napag-alaman nilang sekreto palang nagpapakita si Lola Carol dito sa tuwing nasa paaralan si Kuya. At hindi si Kuya Agustin ang rason ng pagkakasakit ng mga umaaway sa kanya, kundi ang mismong lola ko sa tuwod. Mantakin mo, 3 henerasyon na kami pero kinatatakutan pa rin si Lola noon. Dito, hindi pinapa-absent ni Mama si Kuya sa pagsisimba linggo-linggo. Kung pwedeng, sa harap siya lagi na upuan. Ginagawa niya hanggang sa siguro dahil dito. Hindi na rin madalas nangyari yung kababaladan sa paligid ng kapatid ko doon. Etong panghuling parte ng buhay ni Lola Carol ay yung pinanganak na ako. Gaya nga ng sabi ko, nasa 3 taong gulang ako nang una at huli kong nakasamang buhay itong si Lola ko sa tuhod. Bigla na lamang umano itong nagpakita. Wala pang pangkulay ng buhok noon, Sir Seth. Pero kung ano ang itsura ni Lola Carol nung dumalaw ito sa burol ni Lola Iba, ay ganun na ganun pa rin siya. Parang hindi si Lola noon. Itim na itim yung buhok na makapal. Mahahalata mo yung katandaan pero yung kulubot sa mukha at katawan ay hindi mo talaga mamantaking mangkukulam. Hindi ba sa ibang kwento, malalim yung mga mata, sira-sira ang ipin, payat, mga ganon. Pero itong lola ko, napaka-elegante niya umanong tingnan. Tapos ang bango-bango pa. Doon pa rin ito nakatira sa bundok at kahit na nasa ibaba na sa kapatagan sila Mama noon, nagawa niya pa rin itong puntahan na siya mismo ang nagsabi na wala siyang sinakyan at partida nakayapak lang. Hindi nakaramdam ng takot si Mama. Bagkos, pinahawakan niya ako kay Lola Carol noon. Ang sabi niya, gagawin niya lang daw ang ginawa niya din kay Kuya Agustin ng palihim. May inusal lamang umano siya sa akin noon. At ang sabi ay palagiin din daw akong dalhin sa simbahan at paikutan ng mga taong malapit sa Diyos. Tapos ay siya mismo din yun nagtali ng kung anumang tela na puti sa may tiyan ko noon. Laging maayos naman ang kaarawan ko na yon. Sa 6 na taong gulang ko, doon na po napag-alaman na may sakit si Lola Carol. At dito, sa hindi malamang dahilan, si Mama at si Kuya Agustin palagi silang nananaginip ng bayawak. Yung tipo ng panaginip na parang sleep paralysis. Yung tulog yung katawan pero gising yung diwa kaya nakikita nila na nakahiga sila pero hindi sila makagalaw noon. Makailang beses na daw nila itong nakikita yung bayawak na napakaliwanag ng mata. Na biglang sisiksik sa maliit o gadaliring espasyo ng bintana ng bahay namin at harap sa kanila noon.
At sa sulok ng dilim, may maririnig silang boses ng lalaki na nagsasabing, bilang na nga ang mga oras ni Lola Carol. Inasikaso nila mama noon ang nagkasakit na si Lola. Kasama niya si Lolo Martin, si mama, si papa, at itong tiyahin ko na hindi na nagkaanak dahil sa sakit sa matris, si Tia Evelyn. Bagamat wala si Tio Samson on, napapahapyawan din umano siya ng pagpaparamdam ng alaga ni Lola Carol pero hindi siya makatawid ng dagat para makauwi. Gawa nga ng hirap din sa buhay noon. Ang pinakamalala ay si Tio Ping Sir Seth. Pabuti na lamang din ay nasa kabilang ibayo siya. Dahil noong mga panahong naghihingalo si Lola Carol ay nagkakasakit itong tiyuhin ko. Babagsak ang katawan. Tapos ay bigla na lamang aakit sa bubong o sa bintana ng hindi malamang dahilan. At paulit-ulit na sinisigaw kung nasaan na ang mga itim na aklat o libro. Para bang nasisiraan ng bait. Tapos maghukay na maghukay ito sa lupa. At yung hinahanap niya ay yung pinaghukayan umano ng Lola Carol niya. Nasaan na? Ang nakapagtataka kasi doon, Sir Seth, yung isa lang naman na sinabihan na magmamana ay yung bunsong kapatid ni Lola Iba. Tapos ay itong si Tio Ping ay bunso namang anak ni Lola Iba. So parang bunso sa bunso, di ba? Hindi ko lang magets. Sa huling sandali ni Lola Carol, hiningi niyang isama sa kabaong niya yung mga bagay na nakasupot sa loob ng sako na sinulsi. Huwag daw bubuksan. Basta igilid lamang sa tabi niya sa kabaong. May nagtingin din na manggagamot kay Lola Carol at ayon dito ay sinisingil na siya ng mga kasalanang ginawa niya. Marami ang naghihintay na tumanda siya at banghina ang pisikal at espiritual niyang kaalaman para mabalikan siya. Sinisingil na siya. Pero tanggap na niya umano ang pagkakamaling nagawa at umaasa siya na kahit hindi niya pinamana sa iba ang itim na kaalaman, ay marinig ng Diyos ang hiling ng puso niya para sa kapatawaran ng kanyang kaluluwa. Nang malaman nga pong may kung anong bagay na kasama si Lola sa may kabaong. At dahil sa bantog si Lola Carol, maraming alagad ng simbahan o halos lahat ang tubanggi sa pagbindisyon sa libing ni Lola. Sa ibang sementeryo siya inilibing at mismong sila-sila na lamang ang nagdasal at nagbindisyon dito. Maliman o tama o kung anuman pero wala eh. Kumbaga sila-sila na lang din talaga. Kami-kami lang ang naglibing. Walang ibang tao bukod sa kumpare ni Papa na tumulong sa pagbubuhat ng katawan at paghukay ng lupa. Naging maayos naman ang pagdarasal at pagbindisyon kahit walang alagad ng simbahan. Kaya umaasa sila mama noon na magkakaroon pa rin ng pag-asa ang kaluluwa ni Lola Carol. At ito pa, Sir Seth, hindi ko po kasi nasaksiyan ito. Mabilis lamang na nangyari. Pero ayon kila mama, nung binaba na daw sa libingan ang katawan ni Lola Carol, gawa nga ng yung mga kabaong dati ay hindi silyado gaano. Sa maniwala man kayo o sa hindi, bigla na lamang umanong sumulpot sa kawalan ang isang bayawak no. Napakabilis nitong gumapang sa lupa pababa sa hukay ni Lola. At hindi lamang sila sigurado kung pumasok ito sa kabaong pero nagsumiksik ito sa mga parte ng ilalim ng hukay na malambot. Hinayaan na lamang daw nila ito dahil malakas ang kutob nila na ito ang alaga niya na siguro ay gustong sumama sa kanya hanggang sa ilalim ng hukay, buwan ng Abril, taong 1989. Tawagin niyo na lamang po akong Rupert. Ang pangyayari at karanasang ito ay nangyari sa isang isla sa may Coron, Palawan. Napaka-isolated pa ng isla ng mga panahong ito. Dito pinili ng mga magulang kong manirahan dahil malapit ito sa karagatan kung saan sila kumukuha ng kanilang kabuhayan. Paninisid ng isda ang trabaho ng aking ama. Ang ina ko naman ang tagalako ng mga ito sa kabilang isla. Medyo marami-rami kasi ang nakatira doon. Bangka ang tanging transportasyon namin patungo sa kabayanan.
at sa mga karatig gisla. Bali nasa 5 hanggang 6 na oras ang biyahe sa bangka, patungong bayan. Kapag sa mga karatig isla naman ay aabutan ka ng 20 hanggang 30 minutos ng biyahe sakay ng bangkang dimotor. Yung ibang isla naman ay oras ang aabutin bago ka makarating sa daungan. Pero hindi namin ito alintana kapag naglalako ng isda o anumang paninda. Isang gabi, sumama ako kay tatay sa paninisid. Medyo sanay na din ako noon sa panghuhuli ng isda. Gamit lamang ang sibat. Sagana pa ang karagatan ng mga panahong ito. Malalaki pa mga isda, pusit, at kahit ano pa mang lamang dagat. Pero iniiwasan ng mga taong manisid ng walang kasama. Usap-usapan kasi ang isang aswang na nanalasa umano sa lugar namin noon. Hindi ko naman yung gaano binigyang pansin dahil wala pa naman akong nakita o narinig na huni na sinasabi nilang aswang. Kasamang ilang kalalakihan na namamana din ng isda, ay naglakad na kami papuntang laot. Masaya pa kaming nagkikwentuhan habang naglalakad at wala namang nangyayaring hindi maganda doon. Siguro nga, wala pang nangyari daw ng maaga pa nun eh. Pagdating sa Pangpang ay kanya-kanya na kaming lugar kung saan sila sisisid. Kami naman ni tatay ay mas pinili naming sumakay ng bangka papunta sa medyo malalim na bahagi ng dagat. Malalaking lapu-lapu kasi ang pinupuntirya namin ng mga oras na yon. Salitan kami ni tatay sa pagsisid at medyo maganda naman ang aming huli ng mga oras na yon. Lapagkasunduan namin ni tatay na tig-isang sisid na lang at aahon na kami para makauwi na. Pero laking pagtataka na lamang namin nang matanaw namin ang nangyayari sa Pangpang. May isang napakalaking ibon ang paikot-ikot sa lugar na kinapepwestuhan ng isa naming kasamahan nun. Namamangha ako na natatakot sa aking nakikita, Sir Seth. Para bang paniki na may punit-punit na pakpak ito. Parang gusto nitong sunggapan ng isa naming kasamahan. Pero sa tuwing bababa ito ay nilulublob lang kasamahan namin ang kanyang katawan sa tubig. Kung kaya't hindi nito magawa-gawa ang kanyang binabalak gawin. Dahil doon, sinabihan na ako ni tatay na ihinto na namin ang pagsisid at kailangan naming tulungan ng aming kasamahan na nasa panganib. Tay, sino kaya sa kasama natin yan? Hindi ko alam anak eh. Kaya bilisan na natin yung paggilos. Sagot naman ito. Lumubog ka sa tubig ah. Basain mo ng tubig alat yung katawan mo. Saad sa akin ni tatay nun. Tay naman eh. Mag-3 oras na tayong sumisisid sa tubig sa tingin mo ba? Hindi pa ako maalat? Ay, o nga pala. Gusto ko matawan ng oras na yon. Kaso natatakot pa ako sa nilalang na tinatanaw namin. Pinasindihan ni tatay sa akin ang sulo na nagsisilbing hubyat sa iba naming kasamahan. Bawat bangka sa amin ay may sulo kapag nasa panganib o nangangailangan. Sisigaan lamang ito para makatawag ng pansin sa iba pa naming kasamahan. Kasunod doon ay ang pagsagwan ni tatay ng bangka papunta sa Pangpang, kung saan naroroon ang kasamahan namin na binabalak pa ding dagitin. Ang kasamahan namin na nasa isang bangka, gumawa ng ingay. Pinukpok nito ang kaldero na nilalagyan niya ng kanyang bahawan. Kasunod noon ay ang pagpukpok din ng isa pa namin kasamahan sa kanyang daladalang galon. Ako man ay gumawa na rin ng ingay. Pinukpok ko din ang kaldero na may laman na baon naming kanin. Gumawa kami ng ingay hanggang sa nakuha na namin ang atensyon ng nilalang. Sinigawan ng tatay ang kasamahan namin na si Arnel na manatili lamang sa tubig nun. Yung nilalang naman ay dali-dali nang lumipad palayo.
Nang makalapit kami ay saka pa lamang umahon si Arnel sa tubig. Pero bigla na lamang itong nawala ng malay. Kung kaya't dali-dali itong binuhat ni tatay at isinampa sa bangka namin. Kasabay nito ay ang paghagod niya sa batok pababa sa likod ni Arnel at pagpisil ng malakas sa kuko ng gitnang daliri nito. Makalipas ang halos 2 minuto, nagising ito na umaaray sa sakit na gawa ng pagpisil ni tatay. Doon ay inutusan ako ni tatay na umupo sa tabi ni Arnel para makasandal ito sa may likod ko hanggang sa bumalik ang lakas nito. Ano ba yung nangyari, pre? Saan ba nanggaling yung nilalang na yon? Tanong ko dito. Magkasing edad lamang kami ni Arnel at sa murang edad namin ay sanay na kami sa tawagang pre. Narinig kong sunod-sunod ang mahabang paghinga nito para makabawi ng lakas. Teka pre, mamaya ka na sumagot kapag maayos na yung pakiramdam mo. Ito tubig ko. Inom ka muna. Sabay abot ko dito ng tubig na nasa plastic na baso. Kaagad niya naman itong inabot. At dahan-dahang ininom yon. Makalipas pang ilang minuto ay unti-unti na itong nakabawi ng enerhiya. At doon ay nagsimula na siya magkwento. Nasa 2 oras nang muna siyang sumisisid. At medyo marami-rami na rin ang kanyang nahuli nang inabot siya ng tawag ng kalikasan. Kung kaya't nagpasya siyang pumunta na muna sa may kapunuan na hindi naman nalalayo sa pangpang. Pero nang matapos na siya sa pagbabawas at kakasuot pa lamang ng salawal nun, saka pa niya nakita na para bang may isang malaking hayop na parang gumagapang papunta sa kanya. Hindi niya namukha nito dahil itim na itim ang pagmumukha niya. Kung kaya't kaagad siyang tumakbo papuntang pangpang. Nang bigla na lamang nag-iba ang anyo ng nilalang, na tila pa naging isa itong paniki na kaagad tinubuan ng malalaki at maitim na pakpak. Sinusubukan siya nitong iangat at ilipad pataas pero hindi nito magawa-gawa. Dahil siguro sa matagal siyang nakababad sa tubig alat. Pero nagkaroon siya ng maraming galos sa balikat na galing sa kuko ng nilalang na yon. Hanggang sa makarating na ito sa may pangpang kung saan naroroon ang bangka. At doon ay hindi na siya umalis pa sa tubig. At sa tuwing bumababa ng lipad ang nilalang ay lumulubog siya sa tubig nun. Kung kaya't hindi siya nito maiangat. Napakahapdi umano ng kanyang balikat pero tinitiis niya na lamang ito. At yun na nga, hanggang sa nakita na namin siya ni tatay. Hindi matigil-tigil si Arnel sa pagpapasalamat sa amin. Panay ang tawag nito na kung hindi kami dumating ay baka napano na siya. Naawa naman si tatay sa kababata ko. Mag-isa lamang kasi ito gawa ng hindi sumama ang kanyang ama. Dahil sa gaya ng dati ay lasing na naman ito. At kagaya ng dati, ginawa na namang punching bag ang martir niyang ina. Napasabat ang isa naming kasama na si Polpol. Na sana, itong tatay niya na lamang ang lapain ng aswang. Nang sa ganun ay maging tahimik na ang pamumuhay nila Arnel. Total, si Arnel naman yung kamatay ang ama sa mga kapatid niya. Wala namang ginawa ang tatay nga kundi ang listening ng mga kinikipan nila nun. Kung hindi sugal, alak, sigarilyo, tapos napakatamad pa. Sorry pre nagigil talaga ako sa papay mo eh. Inaasan na ramang say that. Uwi ka pa nito. Naiintindihan kita pre. Salamat sa pag-aalala ha. Sana magbago nga si tatay. Yan talading hiling ko dati pa pero wala rin. Wala na siguro pero kang pag-asang mababi yan. Uwi ka pa ni Arnan nun. Tiwala ng pre. Manay natin bukas lang magising na yun sa katotohanan na hindi maganda yung mga pinagagawa niya. Sagot ko naman dito. Magbirang anghel ka sana pre. Sabat naman ni Arnan noon.
Nang makita na namin nakabalik na ang lakas ni Arnel ay nagsimula na kaming gumayap para umuwi. Inihatid na muna namin siya sa kanila bago umuwi sa bahay. Tay, baka kailangan ni Arnel magpatingin sa albularyo bukas ah. Mahirap na, marami pa naman siyang kanmat sa balikat niya. Oo nga anak, samahan natin bukas na umaga. Masyado nang malalim ang gabi. Sagot naman ni tatay nun. Pag-uwi namin ay kaagad na naming pinasok sa cooler ang mga nahuyo naming isda. Medyo marami-rami din yun. Kaya sinanay na ang bahala kinabukasan na mamili at maghiwalay ng idebenta sa uulamin namin. Kinabukasan, maaga pa kaming nagising ni Papay para puntahan si Arnel. Sinanay naman ay nakaalis na para mablako na mga nahuyo naming isda. Kasama ang kapatid ko ron. Meron ng lutong kanin at ulam kung kaya't nadalmusan na muna kami ni tatay bago umalis. Pagdating namin sa bahay nila Arnelia, nalaman namin na nilamnak ito kagabi. Ay hindi din sila nakatulog na maghahanap. Dahil may kung anong maini umano sa labas ng bahay nila. Dagdagan pa yung wala naman ang papay niya sa kamila. Kung kaya't kaagad na naming dinala si Arnel sa manggagamot. Awang-awa kami sa kaibigan ko. Si tatay na nagpasan kay Arnel. Gawa na masyado ito mabigat para sa akin. Pre, laban ng pre ah. Dadaling ka namin sa manggagamot. Konting pista lang pre. Sabi ko dito habang nakasunod ako sa likod nila ni tatay. Naririnig ko na humitbi ang kaibigan ko. Kaya kinausap siya ni tatay. Huwag ka nang umiyak. Tandaan mo lalaki ka. Babae lang ang umiiyak. Malakas tayo mga lalaki. Tandaan mo yan. Pabiro pang wika ni tatay nun. Halos mag-iisang oras din ang nilakad namin bago marating ang bahay ng manggagamot. Pagkarating namin, ay kaagad na namin nakita ang manggagamot na nasa bakuran nito na tila ba alam nito na may darating para magpagamot. Pinapasok naman kami nito sa bahay. Agaran na sila ang pintuan. Mabuti na naman kaagad yung dinala ang batan ito. Kung sakaling nahuli pa kayo at naabutan ng gabi, abay hindi na aabot kinabukasan tong batang to. Uwi ka dito kay tatay nun. Bakit tumanong? Kumusta yung labi ni Arnel? Tanong naman ni tatay. Abay, hindi ito tinipigilan ng nilalang. Hanggang hindi ito nakukuha. Dahil may marta na ito ng nilalang. Sabot pa namang gagamot na yan. Salip palagay nilalang na yung manong. Uwi ka ni tatay. Wala bang paraan para mabuksayin nilalang na yan? Para mapigil yung panggagambala ito sa lugar natin. Uwi ka dito ni tatay. Leron tamang sinusunod na kasunduan Berting. Hindi ko sakop ang sipyo ninyo kung kaya't wala ako sa posisyon para panhimasukan ang gulo na ginagawa ng nilalang sa inyo. Sabot naman ang manggagamot nun. Habang hinahapyusan ng lanis sa mga sugot ni Arnel. Maya-maya pa ay kumuha ito ng lamis sa loob ng botelya na may gamang alamang gamot. Kadad nitong pinainom kay Arnel. Tahimik naman kami nanonood ni tatay ng kanyang panggagamot. Pinisil ng manggagamot ang sitmura ni Arnel habang hinahaplos ang likod nito. Ilang saglit pa ang lumipas ay nagsususuka ito ng maitim at malapot na likido. Halos hindi yan maputol-putol at umaalingaso ang amoy. Kahit ako noon ay naduduwal habang pinapanood ko ang kaibigan ko. Si tatay naman ay mas piniling wag nang tingnan si Armelia at naduduwal na rin ito. Pagkatapos magsuka ni Arlela ay kada dito nanhina at natulog. Sinabihan naman kami ng manggagamot na huwag mag-alala dahil bumabawi lamang ito ng lakas. Si Papay naman ay nandulumo na nagtanong sa manggagamot kung sa paano paraan malabanan at mapuksa ang nilalang. Kailangang malaklas at buong loob at may tiwala ka sa Panginoon at sa katayahan mo.
Sabrap na manggagamot sa kanya. Manong, kung hindi mapupuksa yun nila nam, mas marami yung magiging biktima nito. O ano ay yung plano mo? Tanong na manggagamot kay tatay nan. Haharapin ko yung manong. Sabat naman ni tatay. Napatingin ng diretsa ang manggagamot kay tatay sabay tanong ng nar. Sigurado ka ba diyan? Oo manong. Puna yung loob ko. Kung hindi ako kikilos, baka naman pamilya ko o bigya ako mismo bibiktimahin ng nilalang na yan. Kung kaya't bago pa makapaminsala sa pamilya ko, mas mainam na unahan ko na. Sabot naman dito ni tatay. Sandali. Uri ka na manggagamot nun. Pumasok ito sa silib niya. At maya-maya pa ay lumabas na ito bit-bit ang didosing ang baril. Kasama na dito ang maliit na kahon na merong lamang bala. Ang bala nito ay gawa sa piya. Menokababad sa may lamis. Marunong ka bang humawak at gumamit ng baril? Tanong dito na manggagamot. Oo, marunong ako manong. Sagot naman ni tatay na. Medyo nasanay din ako. Matagal din ako nagsanay nung binata pa naman ako eh. Napsanay ako bilang kafbu. Hindi nga naman ako napalis sa pagsundalo nung naikasan na kami ng asawa ko. Ayokong payadan eh. Sagot dito ni tatay. Abuti kong gano'n. Uwi ka na manggagama. Bueno, dalhin mo na ito't sa iyo na ito. Hindi ko ito ginagamit at hindi naman kami pwedeng gumamit ng ganitong armas. Dahil na tinuha ni tatay ang armas at nagpasalamat nun. Makalipas ang 3 oras ay nadising na si Arnel. At medyo maayos ng pakiramdam ito. Nagtanong ito kung nakasinabas sa amin ng nanay niya. Manungkot naman akong sumagot noon. Hindi pre. Naawa ko nung makita ko na pumatak na naman ang luha nito. Tahimik itong umiiyak. Mabuti pa kayo tol. May malasakit sa akin. Pero yung pamilya ko, hindi maisip ko anak na ba't nadadamila ako. Tanong ito. Lali-dali namang sumabot ang aking ama. Huwag ka muna magkalimeng sama ng loob sa nanay mo Armel. Nag-aalala yun kanina nung kinuha ka namin. Nag-aanda na yun kanina para sunod. Alamin muna natin yung dahilan kung bakit hindi siya nakasunod dito ha. Malay natin may nangyaring hindi maganda. Huwag naman sana. Uwi ka naman ni tatay nun. Balida rin na kami ng paalam sa manggagamot. Dahil kayang-kaya naman ng maglakad ni Arlen ng mga oras na yun. Pagdating namin sa sitio, ay sa bahay na muna namin siya dinala para makapagpahinga ito ng maayos. Kuwain na muna kami ng tanghalian. At pagkatapos noon ay inutusan ako ni tatay na puntahan ng nanay ni Arnel para ipagbigay alam na nasa amin na muna siya. Hanggang sa tilya na itong gumali. Sinunod ko naman ang sinabi ni tatay. Nagpataka ako nang makalapit na ako sa kanila. Maraming tao sa labas ng bahay nila na parang may pinaglalamayan. Kadad ko namang lakita ang namin ni Armendon. Tuep at mamadali ko itong nilapitan at pinanong kung ano ang nangyari. Maluwa-luwa naman itong nagsabi sa akin ng wala nang mano ang asawa niya. Pinatay umano ng aswang. Gulat na gulat ako sa sinabi na yon ng nanay ni Arnel. Ano? Pinatay ng aswang? Kailan at bakit? Sunod-sunod na tanong ko dito. Hindi ko alam at kung paano nangyari. Basta na lang ako tinawag kaninang umaga eh. Aalis na sana ako para sundan sana kayo sa bahay na manggagamot kaso binalitaan ako na nakita na lamang ang asawa ko sa bungad ng gubat. Patay na. Wakak yung tadiliran. Parang sinakmal ng kung anong mabangis na hayop. Wala na rin yung mga laman loob nun. Salaysay pa ng nanay ni Arnel.
Bigla namang nanlambot ang mga tuhod ko pagkarinig ko sa kwento nito. Kaya pala hindi nakapunta ang nanay ni Arnel sa manggagamot dahil sa nangyari sa asawa nito. Kamusta na yung anak ko, Rupert? Tanong nito. Okay naman po siya, Aring Tali. Nasa bahay, nagpapagaling. Kaya po sana ako pumunta dito para ipagpaalam sa inyo. Nasa bahay na muna siya hanggang sa tuluyan na siya makabawi ng lakas. Sige, Rupert. Pakisabi sa magulang mo salamat ha. At sa'yo na din. Salamat at hindi mo pinabayaan yung anak ko. Wika pa nito. Mabuting tao at kaibigan ng anak niyo, Aling Tali. Kung kaya tutulungan namin siya hanggat sa abot ng aming makakaya. Hindi naman ako nagtagal pa. Kaagad na ako ng paalam para umuwi dahil marami pa kaming kailangang paghandaan ni tatay. Pagkarating ko sa bahay, natutulog si Arnel. Doon na muna siya pansamantalang pinatulog ni tatay sa silid ko. Habang nagpapagaling siya, kaagad ko namang kinausap si tatay na kasalukuyang nagkakape sa may kusina habang pinapanood si nanay na nagluluto ng aming hapunan noon. Kinuwento ko kay tatay kung ano ang nangyari sa tatay ni Arnel. Nagulat naman ito at parang hindi makapaniwala sa ibinalita ko sa kanya. Pati si nanay, nagulat din nang marinig nito ang pinag-uusapan namin ni tatay. Nang dahil sa mga pangyayari, ay mas lalo pang lumakas ang loob ni tatay paslangin ang nilalang na yon. Ilang saglit pa, may narinig kaming tumatawag sa labas nun. Nang tingnan nito ni tatay ay ang kumpare niyang nakatira malapit lamang din sa amin. Nagtanong ito kung sasama ba si tatay sa pagbabantay sa gabi. Kaagad namang sumagot si tatay ng oo. At kung maaari ay yung mga pamilya nilang maiwan sa kanila ay sa bahay na nila iiwan para sama-sama nun. Nang sa ganoon na hindi na sila gaanong mag-alala pa. Dali-dali naman silang nagsipayag. At ang hapon na yon, ay kaagad na silang nagsipunta sa bahay kasama ang kanilang pamilya. Bari 3 pamilya noon ang pumunta sa bahay. At ang 3 pamilya naman ay nagsama-sama din sa iisang bahay. Hinati nila ito sa 2. Kapit-bahay lamang din naman namin yon. Sama-sama na kaming nagsihapunan ng maaga. Habang kumakain, sinabihan ako ni tatay na maiwan na sa bahay. Kasama ang 2 kong kababata na mga anak nila, Mang Oping at Mang Nesto. Kayong 3'y maaasahan na. Kung kaya't sa inyo namin ihahabirin yung mga kababaihan. Lalong-lalo na si Arnel. Wika ni tatay. Tumango kami at tinihanda na ang mga ulingan na gagamitin namin sa pagsika. Bago umalis sa mga kalalakihan, nagsimula na kaming magsiga sa bakuran. Nilagyan namin ito ng mga goma at bilao ng niyog. Yung mga pinapausok naman namin sa loob ng bahay ay nilalagyan namin ng kamangyan at insenso. Sila nanay naman, naghahanda ng kung ano-anong makakain at kape sa loob. Sabi pa nito ay dapat may kinukutkot at pinagkakaabalahan para hindi makatulog. Nanatili pa kami sa labas hanggang sa 8:00 ng gabi noon. Makalipas ang 8:00 ay kaagad na kaming pumasok sa loob ng bahay. Makalipas ang 2 oras, may naririnig kaming hayop sa labas noon. Para bang isa itong baboy na naiirita sa paligid niya. Animoy naghuhukay ito sa bakuran. Si nanay naman ay pinuntahan na si Arnel sa kwarto, na noon ay bumalik ang lagnat. Pero hindi naman mataas. Dali-dali naman itong ginuhitan ng krus ni nanay gamit ang luya at bawang. Pagkatapos ay pinapunta ito ni nanay sa sala para sama-sama na kaming lahat. Simentado kasi ang dingding namin sa sala kung kaya't kumpiyansa kami na doon maglagi.
Puro lang huni at kaluskusan ang naririnig namin sa labas nun. Tumatagal ito na mahigit 1 oras, Versa. Mag-aalas 12 na noon nang may marinig kaming mabibilis na yapak. Tumatakbo ito. Kasunod nito ay ang pagsigaw ng kasamahan ni tatay. Rinig na rinig namin ang sigaw nitong, "Abangan niyo dyan, pre! Papunta na dyan!" Maya-maya pa, ang putok ng D12 ang narinig ko. Ito yung baril na binigay ng manggagamot kay tatay nun. Nasa 3 putok yon nang bigla naming narinig ang pagpalahaw ng baboy na animoy kinakatay. Kasunod noon ay ang sigawan ng mga kalalakihan na nahuli na umano nila ang aswang. Maya-maya pa, ang boses ng baboy ay unti-unting nagiging boses ng babae na nagmamakaawa nun. "Maawa? Naawa ka ba sa mga biktima mo, ha?" tanong ni tatay. "Naawa ka ba sa mga taong pinatay mo? Masyado ka nang namimihasa sa lugar namin, ha? Kaya dapat sa'yo sunugin eh." "Ikaw ba yung pumatay sa lasinggero nung nakarang gabi?" tanong ng isa naming kapitbahay. Sumagot pa ang babae, pero tila ba mahina na ang boses nito at hindi na namin maintindihan. Tila ba lumalayo na sila noon. Noon ko lang nakita na gising pala si Arnel. Nakatingin ito sa akin na tila ba nagtatanong ang mga mata. Maya-maya pa ay hindi na ito nakatiis at nagtanong kung ano ang nangyari. "May nangyari ba sa pamilya ko, pre?" Ako naman, hindi ko alam ang isasagot ko. "Pre, sagutin mo ako." Pamimilit pa nito. Pero hindi ko talaga maibuka ang bibig ko nun. Kung kaya't inalo at kinausap ito ni nanay. Ipagpabukas na lamang umano ang usapin yon. Hindi kami nakatulog hanggang sa nag-uwian ng mga kalalakihan na humuli sa aswang. Dali-dali silang dumiretso sa gilid ng bahay kung nasaan ang poso. Nagsipagligo kahit na mandaling araw pa lamang. Pagpasok nila ng bahay ay uminom na lamang sila ng kape at kumain bago saglit na nagpahinga. At bago pa sumikat ang araw kinabukasan, naglalakad na kami papunta sa bahay nila Arnel. Doon ay awang-awa ako sa kaibigan ko nang makita niya ang tatay ng nasa kabahong na. Doon na isinalaysay ni Aling Tali kung ano ang nangyari. Doon na din ibinahagi ni tatay kung ano ang ginawa nila sa babaeng aswang. Itinali umano nila ito sa puno ng kahoy bago sinilaban. Ayon dito, mahigit 1 oras nila itong sinunog bago ilibing ng nakabaliktad para hindi na ito mabuhay at makapaminsala pa. Si Arnel naman, kahit nahihirapan ay wala itong nagawa, kundi ang tanggapin na lamang ang katotohanan na ulila na ito sa ama. Mapagpalang araw sa iyo, Sirsa. Ang kwentong ibabahagi ko ay karanasan ng aking kapatid at ng kanyang pamilya. Buwan ng Pebrero, taon kasalukuyan. Nangyari ito sa inuupahan din ng bari sa May Laguna. Hindi ko na lamang sasabihin ng eksaktong tinitirhan nila para na rin protekta ng pribado nilang buhay. Palaging abala ang kapatid ko sa trabaho. Nagtatrabaho ito sa Jollibee tuwing gabi. At sa umaga naman nagtatrabaho ito sa barangay hall bilang beta encoder ng mga tao na lumanapit sa barangay para humingi ng tulong. Malaki ang bahay na inuupahan ng kapatid ko doon. Bale, 3 kwarto sa taas at 1 kwarto naman sa baba. Buong bayan inupahan nila.
At dahil doon ay sinabihan sila ng may-ari na pwede na may paupahan bin sa iba ang ibang kwarto sa may taas nun. Gawa nga ng 3 lang naman silang nakatira doon. Kapatid ko, ang asawa niya at ang anak pinang-4 na taong gulang. Isang araw nun, may pumunta sa kanila at natatanong tungkol sa paupahan na kwarto. Hinarap naman ito ng maayos ng hipag ko. Tinanong niya ang babae kung ilang tao ang titira. Sinabi nitong 7 sila. Mag-asawa. At kanigiman nilang mga anak. Nang dahil doon ay umayal ang hipag ko. Marami silang mga pamilya kung kaya't nasisigurabi niyang magugulo ang mga ito. Dahil may mga apo pa kung hindi pa nila nadadala sa may syudad noon. Kinausap naman ito ng hipag ko ng maayos at sinabing hindi sila tumatandap ng pamilya. Na makakasama nila lalo na at marami. At mahirap na andun noong special. Lalo na't may mga bata pa. Bigla namang lumabas ang pamangkin ko na hinahanap ang kanyang nanay na. Nang makita naman ito ng ale, bahagya itong mumisi habang pinupuri ang 3 taong gulang kong pamangkin. Dahil ito ay napakadaldal at diretso magsalita. Hindi naman ito masyadong ginigyang pansin ng pinsan ko. Dahil magiliw naman itong kinakausap ang bata nun. Maya-maya pa, hinawakan na nito ang baka sa may ulo. Sablip na ginalo ang buhok nito sa balisabi ng, "Napakakit mo na mong bata at ang dardan mo pa." Kasabay nito ang pagsabi ng ali ng, "Sige, aalis na ako at maghahanap pa ako ng ibang mauupahan namin." "Sige po manang, ingat po kayo." Sagot naman ang hipag ko nun. Dimala naman ito ang pamangkin ko sa loob dahil bigla itong nangamoy maasim. Kahit nakakapaligo pa lamang nito ng mga oras na yun. Dimala niya sa banyo ang bata at doon niya napagtanto na sa ulo nito, lahinawakan ng ale lang gagaling ang amoy. Kung kaya pinaliguan niya na lamang ang bata. Inga lang, mahirapan siyang tanggalin ng amoy na kumapit sa buhok nito. Kahit anong shampoo o mano. Kung kaya hinayaan niya na lamang ito. Nilagyan niya na lamang yan ng pabango. Pero may samyu pa din ang waasig na amoy yun. Kinahaponan ng araw na yun. Nagtaka na lamang ang hipag ko dahil nilagnat ang bata nang wala namang dahilan. Pinainom nito ng gamot sa lagnat. Pero hindi pa rin bumababa ang temperatura ng bata. Kung kaya't kinadabihan, ay binala na nila ito sa may ospital. Kung ano-anong pagsusuri ang ginawa sa bata. Pero wala namang nakitang mali ang mga doktor sa kalusugan nito. Dahil doon ay inuwi na lamang nila ang batang yan. Dahil pila ba wala namang nangyari dito? Malakas ito at wala namang lagnat. Humingi ito ng paborito niyang pagkain sa Jollibee. Kung kaya't bininhan naman siya ng kapatid ko. Maghapon namang masigla ang bata. At bibod pinitong nakipaglaro at nakipag-usap sa mga tao sa kanilang lugar. Pero kinadabihan, muli na naman itong nagsususuka at lakaas na naman ang landabya. Kung kaya't nagtataka na nag-aalala na naman ang mag-asawa. Wala na namang hinto sa pagsusuka ang bata nun. Kung kaya't nagmamadali na naman silang itakbo ito sa ospital. Kahit malapit na magdalas daw sinandabi. Mabuti na lamang at mabilis rumesponde ang hiningi nilang tulong sa may barangay. At dahil sa maghahating gabi na ay hindi na maprapik ang kalsada papuntang ospital. Kinaripan ng swero ang pamangkin ko. At muli ay iba't ibang laboratory test na naman ang ginawa dito. Pero ganun pa rin. Manapili negative sa anumang sakit ang bata. Kahit ang doktor ay nagtataka na sa kalagayan ng bata. At bakit tuwing gabi lang ito nilalagnat? At kapag sasapit ng madaling araw ay unti-unti na namang nawawala ang lagnat ng batang yun.
Bumabalik ulit ito sa daping sidla ang katawan at liksi ang kilos nito. Kung kaya't pinauwi na naman sila ng doktor kinabukasan. Naresepahan na lamang ito ng damot sa lagnat. Hindi na mapakali ang mag-asawa sa nangyari. Kung kaya't binala ito sa isang private PBA para doon ipasuri. Pero ganun pa din ang laboratory. Hanggang sa nadagalit ng baka sa kakaturok sa kanya para unan ng dugunon para sa blood test nito. Tanandagurin pa rin ang resulta ng mga laboratory niya. Kinagabihan, inapoy na naman ng labdat ang bata. Suka rin ako ng suka. Tinatawag ng bata ang katagang nanay na ang ibig sabihin ay Lola. Nanay kasing tawag niya sa kanyang Lola Sir Sep. Dahil doon, may isipan ng kapatid ko na tawagin si nanay. Kung kaya't type dabing-dabi na ay pinawagan ng kapatid ko ito. Umiiyak na nagsusumbong ang bata sa lola niya ng kanyang nararamdaman. Nagkwento din ng kapatid ko kung ano ang nangyari sa bata. Pagkatapos marinig yun ni nanay, ay tinuruan ito ang kapatid ko na magsigal sa lata. Lagyan ng asin at ng insenso na galing sa may simbahan. Pagkatapos osalan ng siga ay hinidamusan muna ang bata gamit ang usok ng siganon. Bago nipapausupan ng buong bahay hanggang sa may labas. Makalipas sa maigit tarahaping oras, humupar na umano ng konti ang lablat ng bata. Kung kaya't nakatulog na ito hanggang umaga. Pinabukasan naman ay binala ni nanay ang lumang damit ng bata sa manggagamot na sinida. Baka sakaling makita at malaman kung ano ang dahilan ng lagnat nun. Inusalan ng manggagamot ang damit habang nagsisindi ng kandila. Maya-maya pa, kinuha nito ang kandila at pinapatak sa plato na gawa sa lata na may lamang tubig nun. Namamangha namang pinapanood ni nanay ang unti-unting pagporma ng mga patak ng kandila. Unti-unti itong naging hugis tao. Babae yun. Isang babae na nakahawak sa ulo ng bata habang nakanisin. Ayon sa albularya, nausog umano ang bata. Usog na may kasamang galip. Galip? Bakit naman siya nagagalit sa bata? Panumpa ni nanay. Hindi ang bata ang kanyang kinagagalipan, kundi ang ina ng bata. May hindi sila pagkakaunawaan. Nagtataka naman si nanay kung bakit may kaalitan ng tangang manuga. Isinararawan binang albularya kung ano ang suot na damit ng babae. Ayon dito, nakasuot ang gilam ng maong na pantalon, puting sleeve. Kung sa mata ng ordinaryong tao ay walang kakaiba sa ginang pero sa mata ng manggaglamot, ay ibang itsura nito. Meron itong matutuyis na tenga at ang kawalan nito ng anino. Dadad namang kinawagan minanay ang hipag ko para alamin kung ano ang nangyari. At doon ay kinuwento ng nanay ng bata kung ano ang nangyari noon. Maigi namang nakitimid ang albularya sa kabilang linya. Nang marinig ito ang lahat ng nangyari, sinabihan namang gagamot ang hipag ko na suriin ang ulo ng bata at tingnan kung may naiwan pa ba doong amoy nang hawakan ito ng ginang. Wala namang pag-aatubiling sinunod ito ng hipag ko, Sir Seth. At nakumpirma niyang meron pa ding maasim at malansang amoy sa may bunbunan ng bata noon. Dali-dali naman siyang sinabihan ng albularya na gupitin ng bahaging yun ang buhok ng bata. Ilubog niya sa binditadong tubig. Pagkatapos ay balutin niya ito ng palaspas na gawa sa dahon ng niyog. Bago sigaan at hayaang lang hapin ng batang amoy nito. Hilamusan niya din ang bata ng usok na galing sa siga nito. Maigi naman itong tinandaan ng hipag ko. Kinagabihan nun,
Ginawa ng kapatid ko ang mga alintuntunin ng albularya. At sa awa ng Panginoon na hindi na tumaas ang lagnat ng bata. 3 araw niyang ginawa yon. At tuluyan ng hindi bumalik ang lagnat ng bata at tuluyan na itong gumaling. Itong karanasan kong ito ay nagsimula taong 2017 nung umuwi ako ng Bulacan sa San Miguel. Ito dyan ang pipa ko pero sa ngayon, nandito na ako sa Parañaque. Hindi ko na lamang babagipin ko sa ang baryo dahil may iiwan doon na tada sa baybay mo rin. Sa totoo lang, hindi ko alam kung paano ko sisimulan. Dahil na hanggang ngayon ay sabiwa pa rin sa isipan ko. Ang pangyayari na minsan ay hindi ko lubos maisip na nangyayari pala sa totoong buhay. Noong una, isa ako sa mga hindi mapapaniwala sa mga aswala. Handap hindi ko nakikita at walang nakakapatunay sa akin na totoo mala ito. Ika-6 ng Pebrero, taong 2017. Tandang-tanda ko pa. Magbibisisyepi anyos pa naman ako nang pinauwi ako ng mama ko sa Bulacan. Sa pita ko natawagin na lamang nating sa palalan na Rhea. Si Tita Rhea ang close kong pita dahil partner in crime talaga kami. Hindi mo mahalata kay Pipang Ibagya dahil setsi pa ito at may alindog. Kaya go with the flow ako sa kanya kapag nasa Bulacan talaga ako. At ay nawa. Ning makaraping na ako kay Pita. Tawhari na noon. Sinalubong niya ako kaagad ng mahigpit na yakap at panay ang anik at kurot sa pispi ko. Sabay sabi na magiinuman tayo hanggat may anak ha. Sabay pa wala aming dalawa. Well, ganun naman talaga kami ni Pita. Setling uuwi ako sa kanya. Actually, Sir Seth, siya po ang nagturo sa akin kung paano mag-inom. Masayang panghali. Sabay-sabay kaming kumain ng pipa ko at ang asawa niya at ang dalawa ng anak na pinseng ko. Bandang pahapon na mga 6, sabi ko kay Pipa, lalabas muna ako. Wala kasing signal doon sa barapay sa loob ng bahay nila. Sabi ko i-chat ko lamang si Papa na nandito na ako sa Bulacan. Pumayag naman ikaw. Sabi niya, lalabas din daw siya para kumuha o order ng alak na. Si Pipa ay merong tindahan. Madalas tambayan niya ng mga kabataan. Kilala kasi si Tika doon dahil napakamachika ng tita ko na yun. So what ay inara? Nagpaalam si Tita. Kasama niya si Tito. Ito kasi yung magdadala ng motora. Malikali lamang 3 ang naiwan ng mga pinseng ko. Habang ako ay nasa labas at naghahanap ng signal line. Nung makari si Pipa, umupo ako sa gilid ng tarangkahan. Mel doon sir sa tayo nakasardap ako ng maganda daw manakas-lakas na signal line. Hindi pa ako nakakapag-pavement check ko. Nang may mapansin akong isang lalaki na may bit-bit na kawayan sa may bandang palayan. Yung bahay kasi ni Tipa, napapalibutan ng mga sakahan, gulay, palayan, mga makakapalat, malalagrum damo at matapaas na kawayan. Simula sa bahay nila Pipa ay may kapitbahay siyang isa, tas medyo malayo na yung iba nun. Napansin ko itong lalaking ito na may hawak ng kawayan na siyang biglang pagtayo ko sa kinaupuan ko. Binimsa ko yung cellphone ko sa pag-aakala parang magnanakaw kasi Sir Seth. Hindi ko alam. Meron naman akong pagpakataon na tumakbo papasok sa loob ng bahay. Pero noong mga panahon na yon, habang pinipipigan niya ako ay hindi ko maiganaw ang katawan ko. Pakiramdam ko noon, parang naiihi ako.
Papalapit ng papalapit yung lalaki ko siya na kubanda. Nakatayo na siya nun. Napakabilis ng tabako. Hindi ko maitangding takot na takot talaga ako sa hindi ko malamang dahilan. Gusto kong sumido para tawagin ang mga pinsan ko pero hindi ko talaga magawa. Nang halos isang dipan na lamang yung lapit ng lalaki nito. Napitigan ko pa ito. Bago pa lamang ako magsasalita ay magsalita na ito nang, "Huwag ka masyadong naglalabas ng ganitong oras. Lalo na't wala kang kasamang matanda din sa bahay niyo. Pumasok ka na bata." Na siyang diretso yung lakad pa pareho sa akin. Wala akong nasabi. Hindi ako nakapagsalita pero ewan ko ba? Parang may bigla na lamang nagkontrol sa pako. At siyang lakad ko diretso papasok sa loob ng bahay. Hindi ko na message ang papa ko pero hindi ko inalala yun. Hala sa isip ko, bakit alam niyang wala kaming kasamang matanda ng hapong yon? Ilang minutong lumipas. Para akong mahimasmasan ng bumasina ang motor ng Pito. Bigla akong tumayo at pumunta sa buwad ng pinto. Nakita ko si Pipa na pitpik ang 3 case ng sandig at isang karton ng emperador. Tinuluan ko naman na si Pipa noon. Bali-baling ipinasok sa loob yung mga damit. Magsasalita pa sana ako pero inunaan na ako ng Pipa na. Sino yung lalaki doon na nakatayo banda? Kinaabing masing. Mukhang sinisilip-silip itong bahay. Yung binabanggit ni Pita na pila-ading masing ay yung kanapit bahay niya na panagid niyang katsiswisan. Ang sabi naman ng pinsang ko, malalaki na. Baka store, o teacher at papapansin tayo apikabi. Abad din namang kinurot ang makulit kong pinsan sa tagiliran nito. Sabi pa ni Pito, kapag yan, napadanas ang silip Pito, lalaslasin ko pa rin leg niya. Nepsan pa ako ng, pala pa na rin pa ba sa ref yung mga anak na yan? Umbisaan na. Bigla naman akong inabutan ni Pipa ng 1 litro ng MP. Let's sabi si Pipa ng pabiro na, ayaw mo bang ayain yung mga naiging kaibigan mo dito? Mga balaga na vinsila at mga binata. Baka rin matipuan ka. Gumisip pa ito na parang nangasar. Sinabi ko na lamang na baka hindi din sila payadan. Tsaka anong oras na yan? Hindi din naman ako magpapawalwal nung gabing yun. Para isang bote na. Nang baka na happy na namin ang anak, biglang nagsalita itong Pipa ko na. Bali, mukhang may bibisita sa inyo ngayong gabi. Kanina papadaan-daan yan. Babaririn ko na yan. Napatayo naman ako at similip sa bintana noon. Tinanong ko kung sino gawa ng wala namang tao. Madilim. Paano nakikita ni Pipa yon? Tumayo si Tito. Binuksan ng pintuan. Bali, 3 lamang kaming nagiinom lon. Siya, ako, tapos si Pipa. Kinuha nito ang itak niya. Iwabas na bilakay papunta sa parangkahan. Sabi-sabing, kung bisita ka, pwede kang pumunta dito ng maayos. Maayos ka rin namin kakausapin. Pasigaw ito. Tumayo na rin kami ni Pipa na nooy nakapinin kay Pipa na nagsasalita sa kawalan. Wala naman itong kausap sa dilim. Lumapit si Pipa sa kanya at pinila siya papasok. At sabi ni Pipa, huwag na huwag manghabon ng gabi. Baka ibang bisita yung niyayaya ng Pipa Cesar ko na iba. Medyo pamalik na si Pipa. Siguro natatakapen. Lipas siya na akong huwag tapusin ang iniinom naming alak at pumayad naman silang dalawa. Kanya-kanya na kaming pasok sa kwarto. Manidalawa ang kwarto bita Sir Seth. Yung isa, para kila Pipa at Pipa. Yung malapit sa kusina. Sa dalawa ko namang pinsan yon.
Bali ako, dun ako natulog sa mga pinsan ko. Napitabi ako sa kanila. Bandang madaling araw, nagising ako. Tinatawag ako ng kalikasan. Diretso ako ng CR noon. Habang uupo pa lamang ako na may marinig akong sip-sip na siyang agad kong binuksan ng pinto para silipin ito. Walang tao. Patay ang ilaw sa sala. Ang tanging aninab lamang ay yung ilaw sa kwarto ng mga pinsan ko na binuksan ko nung tumayo ako. Binaliwala ko yun pero bukas na ang pinto nung makaupo ako sa banyo. Nakaramdam ako ng takot noon. Napakabilis ng aba ng dibdib ko ng walang ano-ano. May biglang tumakbo sa likuran ng bahay. Rinig na rinig ko yan dahil may maliit na bintana ang banyo nila Pipa. Kung sa umaga, kung sisilip na rin makikita mo kung may tao o wala. Asing yung narinig ko, iabag ng hindi ko alam kung ano yun. Naglalakad, biglang takbo, hihintor, magyalakad ulit at biglang tatakbo. Sa sobrang takot ko, binalian ko na lamang yung pagbabanyo ko na siyang bilis kong tumakbo sa kwarto pagkatapos na. Humiga ako at hindi ko na napatay ang ilaw sa takot. Nung madising na yung pinsan ko si Jay, napako na pito na nakapinin sa akin. Tinanong ako kung anong nangyari. Sinabi ko na meron ng tao sa likod ng bahay. Huwag siyang maingay. Sabi naman ito, wala daw tao sa ganung oras. Itulog ko na lamang umani. Nakakainom ko daw yan. Siya na rin ang magpatay ng ilaw. At sa hindi ko na malayan ay nakatulog pa rin pala ako na. Patadyusin ko kinaumagahan. May kwento ko ito kay Pipo at Pipa na napansin kong napaisip itong dalawa. Hindi ko na sila hinintay magsalipa. Iwabas na lamang muna ako ng bahay at maghanap ulit ng signal. Doon may nakapag-message ako sa papa ko na nakarating na ako doon. Sa mga nagtatanong kung bakit na mga taong yun ay nasa Bulacan ako, dapat pinadaaral ako. Bulak-bulta siya ako noon. Kapag trip kong pumasok, doon lamang ako papasok. Hindi naman ako napapabayaan ng magulang ko. Kinlan yung trace na gusto ko dahil living siguro sa pagbabarkada ko sa Maynila. Napakarami kong kaibigan nun. Nang nasa tarangkahan ako ay bigla akong napayinto na alam kong may papanapik na isang lalaki sa akin. Namumukhaan ko ikaw. Yun nga siya. Hindi ako pwedeng magkamali. Yung lalaking hindi ko alam kung pinadalitan ba ako nung kahapon. Sa pagkakataong yun, Sir Seth, binaanan lamang ako nito. Ewan ko ba kung bakit bigla na lamang ako nagsalita na, "Wait, beka kuya." Huminto ito. Hadad naman itong liwingon. Kung pipipigin mo siya, medyo may pagka-misteryoso yung mga mata niya. Parang may kulay. Lalo't umaga. Madamdam hubog ng katawan at moreno. Matawos ang ilong. Mapula ang labi at napakapumay ng mga matalya. Sinugot siya ng, "Bakit?" Napanipi lamang ako sa kanya na nung unay pakot ako nung makita siya. Hindi na ako nagsalita noon. Tumakbo ako sa loob ng bahay ng sablipan daw. Limingon ako at bigla itong nawala. Takal-taka ako kung bakit ang bilis naman. Saan dumaan yan? Maglakad lamang kasi ito na dapat makikita ko ito habang papalayo pero wala, Sir Zed. Bigla itong nawala. Dimapo ang kinapunan. Madalas nipita sa akin na magmotor daw kada para bumili ng pulutan. As usual, magiinom na naman kami. Si Pipa ang nag-drive. Ako nakaangklas sa may likuran.
Hindi pa man kami nakakalayo ni Pipa noon. Napapansin ko talaga sa may gilid ng mata ko na parang may sumusunod. May humuhulmang tao sa gilid ng mata ko. Teka ng beses akong lumingling pero para bang nahagip lamang ito. Andon sa ipinagsawa ng bahala ko na lamang yon. Habang binabagpastanin ni tita ang daan noon para maghanap ng pulutan, napahimplo kami sa may isang kabahayan na may nag-iihaw-ihaw. Doon na pinarada sa may gilid yung motor at nang lamibili na ako, ay siyang ikinagulat ko ng katabi ko na sa nilib, yung lalaking palagi kong nakikita. Nilingon ko ito. Nakapipig lamang sa akin na parabang naghihintay kami kung sino yung mauunang pumili na malainiaw. Hindi ko na siya masyadong pinansilap na una na ako. At nang mapansin ko si Pipa ay may kinakausap na isang gabayan. Hindi naman siya katandaan. Pabingon-limon sa akin. Napakunat ako. Tumingin ako sa kanila. At dahil medyo marbi pa ako ay feeling ko ako na yan pinag-uusapan. Lumapit ako kina Pipa at doon sa babae sabay sabi niya, "Kanina pa kayo nakapingin sa akin Ano ba yun?" "Pinag-uusapan niyo pabalang kong sabi. Biglang hinila ng babae ang braso ko. Mahina nitong sinabi sa akin na siyang narinig naman ng Pipa ko. "Yung lalaking tatabi mo, anak ni Balbilan, si Andres. Lumayo-layo ka dyan. May salahin aswang yan. Bundabing napadaan ka rin sa inyo. Nakita namin siya na nakatayo sa may gilid ng kalayan. Bumusina pa yung asawa ko pero parang wala alam sa kanya. Mag-iiwas ka dyan, Neng. Dapat lagi ka may dalang proteksyon. Baka ikaw yung minaman-manan yan." Babalanin sabi sa akin. Pinadali ni Tita ang nadiihaw-ihaw na penderalan. Nako naman ang siyang kapit sa braso niya. Sabi ko pa, "Totoo ba talaga sila Tita? At parang mabait naman yan tsaka kung totoo yun bakit nandito yan? May iilang tao pa. Ba't hindi pa siya nadaan no aswang?" Pabilo ko pagsabi kay Tita. Nang makauwi kami sa bahay ay nag-uumpisa ng mag-iwam si Pito. Kasama ang tatlo niyang kumpare na si Mang Kaloy, Hablera Toteng. Nang maiparada na ni Pipa yung motor niya, sabi niya Cardabay, "Hay nako sir, yung pabangkin mo, mapipipuhan yata ng aswal." Nagtinginan naman sila sa akin at sabi pa ni Mang Kaloy, "Mayroong hindi pipipuhin darada na. Maganda naman ba sa'yo kumare? Mabindog na." Inabit ko naman ang baso na pinagaya ni Pipalan. Sabi pa ni Kito, "Wag naman magdakamali dahil baka bit ako pasisirikan ng tubo niya." Medyo may kayapalan din si Pito na. Habang nasa kanadiknaan kami ng pag-iinom, tumayo ako para magbanyo. Habang nakaupo ako, nakasilip ako sa may bintana. Umaani-aninag ako. Kahit wala naman ako makikita dahil alam ko madilim. Nambubuhusan ko na sana ng tubig ng inodoro. May boses akong biglang narinig. Una, hingal na mapapaisip ka para ako ano yan. Walang ano-ano. May maririnig na akong ganyan na ganyan yung boses na anam kong tao ang bumaboses pero para bang sinasapian na kung anong mabangis na hayop. Dahil sa pakot ay bidiya akong tumakbo at mansisisigaw na, "Pipa! Pipa! May pahaos sa likod!" Bigla akong niyakap ni Pipa sabay sabing, "Saan? Yun? Saan?" Manininig akong umiiyak na Ben. Aakmang tatayo na si Pito at sumenya si Mang Kaloy.
Pinapaalma ako ni Pipa. Bahan-bahang tumayo si Mang Kaloy at naglakad papunta sa likod na siyang sinundan ni Pito at Mang Koteng. Wala ano-ano'y may narimit akong sumisigaw na, "Itak! Itakin mo na! Ayun, Anton!" At sunod-sunod na mura ang naririnig namin na nung gabing yon. Ay nagsilabasan ang dalawa kong pinsan na natatakot na rin. Maya-maya pa ay bumalik na sila Tito at Mang Toteng at Kaloy. Hingal na hingal sila na may bit-bit na itak. Si Tito, dala-dala yung itak na yon. "Walang hiyang babae na yun Ang liksi! Babae yun! Babae yun!" sabi ni Mang Toteng. Sa hindi sinasadyang pagkalingon ay bigla na lamang tumama ang mga mata ko sa bandang kawayan. Medyo madilim. Tanging ilaw lamang namin ang nagpapaliwanag sa pwesto na yon. Pero naaaninag kong may tao doon. Nakatayo. Malaki ang katawan at lalaki. Tinitigan ko pa ito nang bigla akong tapikin ni Tita. "Tara na, pasok ka na sa kwarto. Ikaw yung punteriya ng mga animal na yan. Mga hayop sa dayo." Agad naman akong sumunod kay Tita. Kinabukasan sabi ng tito ko, kung gusto ko ba daw mamasyal sa bayan para mabili daw ako ng mga gusto ko, syempre, sinong hindi, diba? Kumaga, Sir Seth, parang hindi nangyari ang kung ano ang nangyari nung nakarang gabi. Sumama ako. At syempre, kasama yung mga pinsan ko doon. Nang nasa bayan na kami, tumama ang tingin ko sa may damitan. Nagagandahan ako kaya pumunta na ako doon, nagpaalam ako kila Tita. Mamimili lamang ako at sila naman ay mamimili din ng mga gamit. Pagpasok ko sa bilihan na yon, may nakikita na naman akong lalaki sa gilid ng mga mata ko na animoy nakatayo at nakatingin lamang sa akin. Hindi ko na pinansin. Basta namimili na lamang ako ng mga damit. Nang akma ko nang kukuhanin yung damit mula sa hanger ay bigla akong hinawakan ng lalaking yon. At nang lingunin ko ito, eto na naman siya. Pakiramdam ko noon, parang sinusundan yata ako nito. Ito na ata yung stalker ko. Laking gulat ko nang bigla niyang sabihin na, "Pasensya ka na kagabi napag-initan ka pa." Bigla akong tumingin sa kanya at sinabi kong, "Pinag-iinitan, Nino?" Umiling siya. "Nagkagulo kayo kagabi. Nasira pa tuloy yung inuman nyo, bata." Sabi ko naman, "Sino ka ba? Kung wala ka sa bari natin, andito ka naman. Sinusundan mo ba ako?" Bigla na lamang itong tumalikod na parang wala lang sa kanya yung sinabi ko. Sinundan ko siya dahil na-curious na talaga ako nun. "Teka lang kuya, sino ka ba? Ano bang pangalan mo?" Humarap siya sa akin sabay sabing, "Andres ang pangalan ko. Ikaw bata?" Sa pagkakataong ito ay bigla na lang lumabas sa bibig ko ang salitang, "Aswang daw kayo. May salahing aswang daw kayo. Malita sa akin kagabi." Walang ekspresyon ng mukha nito at tumitig sa akin na, "Takot na ba sa mga aswang?" Magsasalita pa sana ako nang biglang tawagin ni Tita yung pangalan ko. Paglingon na paglingon ko, pagbalik kung saan nakatayo si Andres. Wala na ito. Ewan ko ba sir, parang ayokong maniwala na totoong nangyari ito sa buhay ko o karanasan ko. Baka ito ang patunay dahil ayokong maniwala sa mga nilalang na yon. Hindi ko na pinansin yon. Lumabas na lamang ako ng walang nabiling damit. At nang makauwi na kami ay nagsabi itong si Tita na iiwan na muna namin kayo para may tatao sa bahay. Wag na wag kayong magpapapasok ng hindi nyo kilala.
Kali, Jai, Bricks. Sasaglit lamang kami kay Tatay Emong. May kukuhanin lang. Pumasok kami. Umalis sila tita-tito. Sabi ko pa kay Jai, lalabas lamang ako at mag-iyosingon. Tama kayo nang narinig. Naninigarilyo po ako sa edad na yon. Pero si tita at tito lamang ang nakakalam. Nang makapagsindi ako ng yosi sa hindi kalayuan, ay nakakita ako ng dalawang babae na pakiramdam ko nun, papunta talaga dito sa bahay. Mga dalaga ito. Siguro matanda lang ng ilang taon sa akin. Hindi nga ako nagkamali, Sir Seth. Dire-diretso silang pumasok sa tarangkahan. At dahil nga sa may tindahan si tita ay inakala kong bibili sila. Tumitig ako sa mga ito. Yung isa, mukhang mabait. Nakayuko lang. Pero yung isa, Sir Seth, na medyo may edad sa akin. Ang talim ng tingin. As in para akong hinuhubaran sa mga tingin niya. Napatas ako at papasok na sana ako sa bahay ng biglang, ikaw na pala yan. Dalaga ka na din pala. Yung tingin niya mula ulo hanggang paa medyo matangkad dito sa akin ng konti. Sino po kayo? Kilala niyo po ako. Hindi ko sila matandaan. At mas hindi ko din sila kilala noon. Bata ka pa. Pwede ka pang umuwi sa inyo. Hindi bagay sa'yo ang probinsya. Lalo na dito. Sabay turo sa lupa. Yung isang babae na parang kaidaran ko lang, nakayuko lamang siya ng walang imik pero etong isa matapang kaya sinabayan ko na lamang kung paano siya magmaldita. Unang-una, tiyahin ko yung nakatira dito sa bahay na to. At yung tinatapakan mong lupa, lupa napin to. Kung wala kayong kailangan, umalis na lamang kayo. Pwede kayong bumalik kapag andito na sila tita. Walang ano-ano. Biglang sumulpot itong si Andres. Bibay, huwag ka dito manggulo. Kamang damay ng ibang tao. Marinitong sabi sa babae na pinagmalditahan ako. Umalis ito pero nag-iwan ito ng salitang, babalikan kita. Yan ang sabi mo. Tinaasan ko lamang ito ng kilay sa pag-aakalang masisindak niya ako sa ugali niya. Ilang araw pa lamang ako doon pero ba't meron na akong kaaway agad? Grabe. Lumipas naman ang mga ilang linggo. Okay naman. Hindi ko na nakita si Andres at yung dalawang babaeng yon. Hanggang sa isang hapon, pumunta ako sa gilid ng bahay nila tita kung saan masukal ang daan. Meron ditong mga tanim sila tita na gulay na tuwang-tuwa ko habang pinipita sa mga ito. Walang ano-ano. Biglang may nagsalitang lalaki na ang sabi nito, "Kamusta ka na bata?" Pagharap na pagharap ko. Si Andres to. Ikaw na naman. Nakasunod ka pa rin dito. Tatadaim ta ng tito ko hanggang dito na sumag ka. Pataray kong sabi. Wala naman akong ginagawang mali Sinaktan ba kita? Hindi, di ba? Lagi nga kitang binabantayan. May nahon niyang sabi na siyang balik ko ng tingin sa kanya. Binabantayan mo ako? Araw-araw, gabi-gabi. Pero dahan-dahan na akong umaatras palayo sa kanya. Dahil iba na yung tayo ng balahibo ko. Yung tipong parang nanlalaki yung ulo ko noon. At parang mga nakatayo na yung buhok ko sa bunbunan. Huwag ka matakot. Hindi ako nananakit. Gusto lang talaga kitang makita. Napahinto ako sa pag-atras ko noon. Ano pang kailangan mo? Bakit ka laging sumusulpot dito? Natatakot ako sa'yo. Aswang ka daw, di ba? Yumuko siya. Hindi lahat ng kinatatakutan mo masasama. Saka mo na maintindihan kung bakit lagi ako namamasid sa'yo.
Bigla itong tumalikod. Naglakad palayo. Nawala ng parang bula. Uwalis ako agad doon. Bip-bip ang pechay at kamapis. Gusto ko mang manguha pa kaso wag na daw. Natakot na rin ako. Hindi ko na naikwento kay Pipa yon. Bagkos ay napapaisip ako tuwing gabi. And totoo ba para sila? Iba na ang henerasyon na yon. Hindi naman na panahon ng Kastila o Hapon. Pero sa tuwing may isip ko yon, bigla ko na namang naalala ang Ari Andres. Sir Seth, may tsura si Andres. Kung makikita man siya ng Maynila ng mga kaibigan ko, baka inunahan pa ako. Kung ako ang tatanungin, parang ang sarap logabista sa kanya kaso sa edad kong yun, napaka-alinlawan pa. Bale, umabot ako ng magdadalawang buwan, mahigit sa pagstay kina Pipa. April 19, 2017. Tanda ko pa. Isang malamig na gabi noon. Bigla na lamang akong inapoy ng landat. Yung ladmet na pati kaloob-looban ng atawan ko, parang napapaso. Sobrang lagkit ng pawis ko. Sobrang sakit ng ulo ko. Pag tumatayo ako para matutumba, napapaiyak na ako at gusto kong patawadan kila Pipa si Papa para sunduin ako pinabukasan. Dahil tayo pa paano mapapasdiri po ako kapag may sakit ako. Si Papa ang naging mendyan para sa akin. Sabi na ni Pita, walang signan doon. Tsaka dabing-gabi na para magpasundo. Ano ba daw may helicopter. Yubi naman mangyayari na kapag tinawagan yung tatay ko, darating agad yan, di ba? Alis na nang kung may pakpak ang tatay ko. Pumasok si Pipo noon. Sabi niya, napakainit mo . Iba na yan tali. Imbis na yung ama mo yan tawagin, si Donna Boy na lang. Si Donna Boy yung isang manggagamot doon sa pagkakalam ko. Maya-maya pa, pinapasok ni Pipo si Pita sa may kwarto para pingnan-pingnan ako. Ben aalis lamang siya para puntahan si Donna Boy. Mga ilang minuto lang na pagkaalis ni Pito noon, may bigla na lamang kumalabog at bumagsak sa may bubuhan ni Pita. Silid-silid ito na pagtapos ng bagsakan sa bubong ay may mga malalaking pakpak at mga mabibigat na paa na naririnig mo talaga. Kahit yung dalawang pinseng ko, natakot din. Sabi naman ni Pita, wala yan. Hindi tayo sasaktan yan. Pero syempre, nakakahanap pa si Pipa noon gawa ng chilempo talagang wala pa si Pito si Sergon. Yan may naririnig ko kay Pita na habang ako'y nakapikit sa sobrang sakit ng ulo ko. Hanggang sa walang ano-ano, may kumakaluspos sa may binbing sa gilid ng bahay. May naririnig na kanang mga tulog na Ilang beses makaulit yan. Hihima, lalakas. Hihima, lalakas. Sa hindi ko malamang dahilan ay bigla ko na lamang nasambip ang salitang, Andres! Aray! Pita! Pasigaw ito habang nakirot ang ulo ko. Biluksan ni Pita ang jealousy ng bintana at sumilip sabay sabi na, ano? Simpya tawag mo. Sa maliwala man ay o hindi. Rinig na rinig namin ng mga salitang nanggagaling sa gilid ng bintana na siyang binuksan ni Pita. Parang hingal itong magsalita pero galit at mabiing yan. Walis ka na, Bibay. Huwag to. Huwag ka mandamay. Animoy parang may nagtatalo talaga sa nabresnan. Bali-baling sumilip ulit si Pita. Pati ako . Sa takot ko ay bilyang napaupo ako ng diretsyo.
Tapos biglang natumba si Pipa sa saignan. Nagsisisigaw na yung mga pinsan ko. Umiiyak na takot din. Isko, Panginoon, ang pangit nila. Cesar! Cesar! Sigaw ni Pipa. Alam kong takot na rin si Pipa at maya-maya pa ay may tumug ng motor galing sa labas noon. Sa pagkakaalala ko, ito ay nakwento na lamang sa akin ni Tito. Yun minsang mapag-usapan pa namin ang nangyari. Habang binabagpas nila ang daan, may kung anong hayop na napakalakas umalo ng padaspas sa ipas. Pero hindi mo umaloy ito makikita. Basta, may naripad. Habang papunta sila sa bahay. At noon makababa daw si Lolo Boy ay napasabi daw ito na, ang mahalo ako, dito pa nag-aaway. Daip na berik yung babae. Nagmamadali na daw si Tito dahil kahit siya raw ay natatakot din. Pero si Lolo Boy ay matapang na pumunta sa gilid ng bahay. Lapayoni pa doon. Nag-uusan ng pabulong. Hindi niya maintindihan. Pumasok sila. Pagkapasok ni Pipo sa loob ng bahay, at nang makita kami ni Lolo Boy at Pipo sa sitwasyon, ako ang may sakit pero ako ang umaalalay kay Pipa. Na alam mo'y nahihimapay doon. Nanininig pa si Pipa lang. Hinawakan siya ni Pito sa kamari at nakatingin lang si Lolo Boy sa akin noon. Umupo ito sa gilid ko. Cesar, kumuha ka ng tubig. Painumin mo ang asawa mo dahil ninenervyas na. Abid naman itong silinod ni Pito at bumalik ang tingin sa akin ni Lolo Boy. Yung tingin na parang alam niya ang dahilan kung bakit ako may sakit. Maganda ka, iha. You doing ka at napipipuan ka na wa. Latipipuan ka na ng anak ng aswal. Sino ho? Bakit po ako? Kimingin ulit ito sa akin. May kinuhang langis. Pasingkabi naman sir sa pero habang kinukuha niya ang lamis na ito. Niradiri ngayon sabay hintuturo niyang daliri at pilayid sa biyula ko. Pinalunok niya ito sa akin. Nakakadiri man pero wala eh. Gusto ko lang gumalingan. Dahil hindi ko na kaya yung init ng katawan ko. Papinoo ko, talampakan, nilagyan niya, pati yung tiyan ko. Pinakuha ni positibo ng tubig na malikam graba. Sabi ay magpakulo ng luya para iyon ang ipainom sa akin. Yeah. Gusto mo bang malaman kung bakit ikaw ang napipuhan ng binatang ito? Uliting damal ako noon. Siya lang ang makakasanapiha kung bakit kanya gusto pero ang nanggagambala sa'yo. Hindi ipang lalaki kundi yung babae. Pahinaw sabi ni Lolo Boy. Ibig sabihin hindi si Angles ang may balak na masama sa akin. Hindi yung babae na biglang pumasok sa isip ko. Ang salitang Bibay. Oh, si Bibay nga. Nang matapos akong gamutin ni Lolo Boy, sabi nga, bukas umano ng alas 6 ay lumabas ako. Kahit banda ng umano sa may parangkahan. Huwag umano akong laladpas. At merong prakausap sa akin na bisita. Bago pa ito umalis, ay may sinasabi pa kila Pipa at Pipo na hindi ko na naririnig pa. Dahil nga sa humupa ng init ng katawan ko. At hindi na masakit ang ulo ko nun. Nakatulog na rin ako. Kinabukasan, pinapanong ko sila Pita ko ano pa yung mga sinabi ni Lolo Boy. Sabi lamang niya ay huwag ko na daw intindihin yan. Ang importante ay madaling na ako. Bago pa man ako tumalikod ay nabsalitay pa ng lahat. Dali, umuwi ka na muna sa Maynila. Huwag ka munang magpatagal dito. Nag-chat na ako sa papa mo. Susunduin ka sa terminal sa Sabado. Kaya payo kita umalis, kay lalam eh. May yak-yak na pangsabi sa bayakap sa akin na bigla ko na lamang bin kinaiyak. Tita, hayaan mo. Babalik ako sa iyo.
Kapag nakapag-ipin na ako, promise to them. Mahal na mahal kita, Pipe. Mga bandang tanghali, Sir Seth. Nakatayo ako sa bungad ng pinto. Although, malayo ito sa sinasabi ni Lolo Boy na 6:00. Pero nakakita ako ng isang babae na walang iba, kundi si Bibay. May kasama na itong 2 babae. Sabay-sabay nakatingin sa akin. Matatalimang tingin. Nakipagtitigan ako sa kanila pero kitang-kita ko si Bibay na may tela ang braso at tila may bakas na guwit sa muka. Mga ilang minuto akong nakipagtitigan sa kanila. Nang mapansin ako ni Tito na nooy may hawak ng itak nun. Sabay sabing, "Kali, tulala ka ba?" Alam kong sinundan ni Tito kung saan ako nakatingin. Aba, may araw pa mga ineng. May hawak pa akong itak oh. Bigla naman akong napakurap sa sinabi ni Tito at tinaas-taas niya ang itak na parang winawagayway niya ito na biglang pagtalikod na mababaeng yon. "Huwag mo lang pansinin yan. Isusumbong natin kay Lolo Boy ang mga yan." Pabiro niyang sabi. Kinahapunan, mag-6:00 na. Naalala ko yung sinabi ni Lolo Boy. Kailangan ko nga palang lumabas pero hindi lalagpas sa tarangkahan. Bago pa ako lumabas ay inabutan ako ni Tita ng telang pula na parang may mga laman yon. Sabi niya ay huwag kong aalisin yon hanggat hindi ako nakakapasok pabalik ng bahay. Nguniti lamang ako kay Tita at tumayo na sa may gilid ng tarangkahan. Walang ano-ano. Sa gilid ng masukal na damuhan ay nakikita kong umaahon mula roon si Andres. Hanggang sa makalabas ito mula sa damuhan, papalapit sa akin. Pero yung kaba ko bilang bata pa nga ako, gusto kong tumakbo o maihina lamang sa short ko nun. Pero isang bagay ang nagpakalma sa akin sa mahinahon niyang boses. "Paano ako makakalapit sa'yo kung hawak mo yan?" Sabay turo sa pulang tela. "Huwag ko daw aalisin ito sabi ni Tita. Di ba nga aswang ka?" Napatawa ito at sabi, "Ilayo mo ng konti yan para makausap kita ng malapitan. Wala akong masamang balak sa'yo na gagawin. Hindi nila ako katulad bata." Kahit ayaw kong bitawan ng tela, tila ba parang bigla akong napasunod ng lalaking ito na kahit alam kong nakabantay sila Tita at Tito, nilayo ko ito. Nilapag sa may batuhan. Nakita ko pa ang mukha ni Tita na parang nagulat. Bigla akong humarap kay Andres. "Bakit binigyan niyo ako ng sakit nung gabi nun? Albang ginawa ko sa'yo, sa inyo, ng mga lahi mo?" Tumango lamang ito. "Una sa lahat, bata, hindi ako may gawa sa'yo noon. Sila na hayok-nayok. Ako, eto palagi kang binabantayan." "Bakit mo ba ako binabantayan? Bayad ba yung pagbabantay mo sa akin?" "Hindi. Gusto ko lang masubaybayan ka. Alam kong hindi mo maintindihan to pero mali din itong ginagawa ko. Pero hindi naman mali ang magkagusto sa katulad mo, bata." Natulala ako saglit. Tiningnan ko siya. Nawala ang pagkunot ng noo ko. "Kali ang pangalan ko, hindi bata. Yung Bibay, siya ba yung dahilan ba't ako nagkasakit ng ganon? Ano mo ba si Bibay? Bakit galit na galit siya sa akin? Nung tanghali pumunta rin siya dito pero may mga kasama siyang babae. Masama yung tingin sa akin." "Si Bibay ang may gawa sa'yo nun. Nagagalit siya dahil palagi kitang sinisilip. Lagi ako nakabantay sa'yo. Nagsiselos siya sa'yo." Bakit magsiselos bata pa nga ako, nobya mo siya. Ano pa kung nanligaw ka na sa akin baka matay na yon?" Sarkastiko kung sabi na nakangiti ng mga sandaling yon.
Parang komportable ako sa kanya pero naiilang pa rin. Wala kaming relasyon. Mas lalong hindi ko siya nobya. May nakapagsabi na ba sa'yo na baliw siya sa akin? May gusto siya sa akin. Pagyayabang nito. Huwag mo na akong bantayan kung ayaw mo akong mapahamak. Mantog pala yung pamilya at lahi niyo ng mga aswang. Tapos dito ka pa sa lugar namin nagbabantay. Hindi mo na rin ako mababantayan. Uwi na ako sa Maynila dahil baka mapado ako dito. Salamat na lang, Andres. Kitang-kita ko sa mukha niya na parang nagulat na malungkot sa sinabi ko. Hindi ko din alam kung bakit parang nagpaalam pa ako sa kanya na uwi na ako noon. Alam ko babalik ka. Hihintay na lamang kita sa pagkakataong yon. Hindi ka na bata. Bigla itong tumalikod at naglakad palayo. Ako naman ay bumalik na sa bahay ng nakangitinan. Sinabi ko sa tita ko na mabait siya. May naon na parang hindi aswang. Sabi pa ni tito, huwag magtitiwala sa ganong lahi dahil mapanlin lang ang mga ganong nilalang ng dilim. Hindi niya raw alam kung bakit naligaw doon si Andres. Sa kabilang baryo naman daw nakatira yung mga bantog na yon. Hanggang sa dumating na yung araw ng pag-uwi ko sa Maynila. Inatid ako nila tita sa terminal. Pero bago pa man ako umakyat ng bus, hindi ako pwedeng magkamali na yung lalaki sa hindi bandang kalayuan ay nakikilala ko. Si Andres yon. Nakatayo sa may gilid ng poste. Nakatingin sa akin. At iyan ang kwento ng aswang para sa araw na ito. Salamat sa inyong pakikinig. Huwag kalimutang mag-iwan ng komento at sabihin sa akin kung ano ang inyong naisip. Hanggang sa susunod na kwento, matulog kayong mahimbing kung kaya ninyo.